Actually, mga ka-diary, alam niyo naman na wala na akong trabaho. Yung posible na pagre-renovate ng bahay, ng kwarto. Una sa lahat kasi mga ka-diary, ginawa ko, nangutang ako, hindi pera, kundi mga gamit. Nangutang ako ng mga gamit o para mabayaran ko. Nangutang ako ng vape, dami ko na inutang sa mga katropa ko. Tumiskarte ako para makapundar ako ng mga gamit sa bahay. Tulad ng punda ng unan, mga may storage box, tapos yung may natira akong pera, pinambili ko ng extra na magagamit ko dito sa kwarto ko. Sobrang thankful lang din kasi ako kay Ate Mayra dahil may tarpaulin siyang binigay sa akin. Doon di ko na kailangan umutang ng pambili ng banig. May inutang din pala akong mga ka-diary na laundry basket. Tapos noon, mahirap kasi nagsisimula uli ako. Wala akong trabaho, wala akong source of income. Hindi ko alam kung paano ko babayaran yung mga inutang ko ng megabox at saka laundry basket na yan. Hindi ko alam kung saan ko pupulutin yung inutang ko na pampalaundry na nakaraan. Daming mga utang na dapat bayaran. Daming mga utang na dapat asigasuhin. Lahat naman tayo may utang. Kaso lang sinabihan niya ako na Ate Mayra, bawal umutang, pero wala rin akong choice. Nakadiskarte ako ng 600 nung rumakit ako. Naubos ko na rin. Lahat yun libas. So, ayun, pag-usapan natin yung mga pinili ko sa pamamagitan ng pag-uutang ko sa ibang tao, kung ano-ano yung mga nautang ko. So, ito na mga ka-diary ang naturang report ko sa mga kabuuan ng mga pinamili ko. Bali, voice over ko na lang ito mga ka-diary. So, ayun nga mga ka-diary. Ito yung mga inutang ko na gamit sa tropa ko yung nagbibenta ng mga Orocan doon sa palengke. Bali, yung price ko na yung mga ka-diary, 320 lang yun na yung benta niya sa akin na utang. Kahit utang yan, 320 pa rin yung price ng storage box na yan. At umutang din ako ng laundry basket mga ka-diary na nagkakalaga ng 70 pesos para paglagyan ng mga marurumi kong damit para maayos dito sa kwarto ko mga ka-diary. Utang din yan mga ka-diary. So, ayun nga, malaki naman yung basket na napili ko. Ako na nga namili mga ka-diary para swak doon sa laundry ko. Aside doon, sa inutang ko ng mga gamit, nag-utang din ako ng cash para pambili ng pagkain, pampalaundry ko. Kasi yung laundry ko mga ka-diary nagkakalaga ng 300 plus mga ka-diary. Aside doon, meron din ako pinagamitan sa 500 pesos para pambili ng mga gamit na other expenses ko, na mga gamit na gagamitin ko dito sa loob ng aking kwarto mga ka-diary. So, at isa pa mga ka-diary, kaya ako rin inutang yan dahil para may pangkain din ako sa pang-araw-araw at nagkasya naman. Ito pala yung mga binili ko. Hook. Bakit hook? Kasi para makabit ko yung
kawitan ng lock sa kwarto ko. Kasi kasi pag hindi ko na ang binila ng ganyan, wala siyang kakawitan. At saka para mag-stable ang bibilhin ko na binder clip. Bakit ako naglagay ng binder clip? Kasi dumudula siya dun sa hook na binili ko kahit maliit lang. Kasi dun ko kinakawit yung mismong hook sa binder clip na yung mga ka-diary. Maliliit lang yung mga ka-diary, kaya nagkakalagayan sila parehas ng 2 piso lang kada isa, mga ka-diary. Kasi pag hindi ko nilagay, nadudulas kasi yung hook na pinagkakawitan ng sirang kawitan ng pintuan, mga ka-diary. Maliban sa binder clip, bumili din ako ng straw, mga ka-diary, na nagkakalaga ng 50 pesos. Bakit ako bumili ng straw? Para itatali ko sa yero na may tulo dito sa kwarto ko. Papakita ko sa inyo kung saan ko ginamit ang naturang straw na yan, mga ka-diary. Aside dito, bumili din ako ng multi-socket. Kasi para ma-fix ko para mapagkasya ko sa multi-socket yung saksakan ko ng charger, electric fan, at saka yung ilaw naman kasi solo nakasaksak, mga ka-diary. Yun lang. Meanwhile, Buuan, ito. Hindi ko lang nalagay dyan yung pera. Umutan din kasi ako, mga ka-diary. Ilalagay ko na lang dito sa gilid ko. Umutan din ako ng 600 kay Ate Myra. Pangkain, pangpa-laundry. Yan yung inutang ko sa kanya. Kung sumatotalin mo, ito yung overall total na mga gamit pa lang yan, 514. Yung 514 na yan is sinama ko na rin dyan yung expenses ng inutang ko na 500 sa katropa ko, mga ka-diary. So all in all, ito yung kabuuan is 1,514 yung utang ko sa pagpapagawa lang nitong kwartong to. Kasi aabutin pa yan 2,000 mahigit kung hindi ako tinulungan ni Ate Myra. Bakit, mga ka-diary? Kasi nga, kung hindi siya nagbigay nito, eto na sa gilid ko, yung styro box na yan, hindi dadagdag na naman ako ng mega box, which is abot na ako ng 640. 2 mega box yun. Tapos ako ng banig para maayos. Hindi ko pala nailagay yung sa pero nakalagay dyan sa tali na bumili ako ng pillowcase, at ito yung itsura pala ng pillowcase. Mabalik tayo sa kwento ko. So magpapasalamat din ako kay Ate Myra dahil binigyan niya ako ng styro box galing sa center, dahil nakamenos ako sa gastos, nakamenos ako sa utang ko na mga gamit pa lang dito sa bahay. Yun nga, all in all, pagka ganito kalaki yung kwarto mo, aabutin ka talaga ng 3,000. Di ba nga, kwenta ko to sa inyo dati, 3,000. Actually, hindi pa ako bumibili ng gadget ko sa pang-i-edit ko. Lumang pa rin to, hindi pa ako nakakabili ng microphone, hindi pa ako nakakabili ng mga accessories ko na gagamitin ko sa pag-i-edit ko. Bali, yung 1,540 na to is yung mga expenses ko pa lang sa laundry, sa mga gamit na pinamili ko sa kabuuan. Wala pa tong yung sa Dream Studio ko, mga ka-diary. Malawak pa. Sa next video ko, itatopic ko sa inyo yung tawag dun, yung mga utang ko, kung paano ko mababayaran, kung ano yung paraan na gagawin ko para mabayaran ko ito. So baka bukas mag-upload ako ng Father's Day special, gagawin ko mamayang gabi kung makakagawa ako. Pero bukas may upload tayo na Father's Day special kasi nga 'di ba Father's Day.
bukas gagawa ako ng script. Inanarrate ko na lang siguro via through AI voice app na lang marahil mga ka-diary. So hanggang dito na lang muna yung video natin, at ipapakita ko pala sa inyo yung before and after ng renovation ko dito sa kwarto ko mga ka-diary after this video. So kung nagustuhan ninyo ang aking upload na to, please don't forget to like, share, and subscribe mga ka-diary. Maraming salamat.